What will you do if money is not an issue? Ang ganda pong tanong, no? Kung hindi problema ang pera, ano ang gagawin mo? Isipin niyo po. Ay, to imagine. Kung ngayon nalaman mo, nanalo ka ng loto. Kung ngayon nalaman mo, nanalo ka ng sweepstake. Kasama ka na sa mga pinakamayaman na tao. Nasaan ka kaya ngayon? Ano kaya ang gagawin mo? Magsisimba ka pa rin ba? Papasok ka pa rin ba? Magtatrabaho ka pa rin ba? Saan ka pupunta? Mananatili ka pa rin ba? Diyan sa bahay nyo? Pagtitiisan mo pa rin ba yung iyong asawa? O baka iiwan mo na siya sa ibang mas mabait, sa ibang mas guwapo? What will you do? Nakaka-excite po, no? Yung pong isang kaibigan ko, kung may pera lang daw siya, anong gagawin niya? Magpapaputi. Bakit? Yun yung obsession niya eh. Mag-umpisa nung bata siya, niloloko siya na negro o kaya aita. Ayaw na ayaw daw niya yung kanyang skin complexion, yung kanyang balat. Kaya kung may pera lang, magpapaputi siya, kamukha ni Michael Jackson. May kakilala po ako. Kung magkakapera lang, bibili ng maraming lupa. Bakit? Kasi yung bahay nila, napakaliit. Buhay mahirap. Meron din po akong kakilala. Basta't nagkakaroon ng pera, bumibili po ng sapatos. Ang daming sapatos. Bakit? Kasi nung maliit sila, wala silang pera, hindi makabili ng sapatos. Kayo, why is this an important question? Bakit mahalaga pong tanong ito? Because remember, money will reveal your true character. Money will reveal your true intention. And money will reveal your true priority. Bigyan mo ng pera ang tao, lilitaw ano talaga ang kanyang ugali. Amen? At kadalasan, ang tao, pag nagkaroon ng pera at kayamanan, ano ang inuuna niya? Yung kanyang pamumuhay. Pinapaganda niya yung kanyang pamumuhay. Let's be honest. That is the truth. That whenever we have money and wealth, our priority is to improve the quality of our lives. Masama po ba yun? Hindi. Hindi naman masama na ayusin mong bahay mo, magkaroon ka ng sasakyan, makain mo yung gusto mong makain, papuntahan mo yung gusto mong puntahan. Masama po ba yun? Hindi. Hindi masama yung mabili mo yung gusto mong bilhin, mapag-aral mo yung mga anak mo sa isang quality na eskwela. Walang masama doon. Pero, tandaan nyo ito, pagdating sa pera at kayamanan, minsan nabubulag tayo. Money sometimes blinds us to what is truly important and essential. Dahil ang katotohanan, ito. It does not mean that when you improve the quality of your life, that you improve the quality of your thoughts, and that you improve the quality of your soul. Ibig bang sabihin pag nagkaroon ka ng pera, ng kayamanan, hindi ka na magagalit, hindi ka na maiinis? Minsan nga, yung mga mapera, napapansin ko, yung mga negosyante, sila yung mainit ang ulo. Pinapagalitan nila yung kanilang mga trabahador. Minsan pag minumura, parang wala ng kaluluwa yung kanilang mga kinakausap. Di po ba? Ibig bang sabihin, pag may pera ka na, hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba. May sakit ka, minsan hindi makatulog. Meron naman pera pang gamot, nag-aalala, nangangamba, nanginginig. Bakit? Natatakot mamatay. Amen? May pera na, pero bakit nag-aaway-away ang mga magkakapatid, ang iyong mga anak? Because you are rich in your life, but you are poor in your mind, in your thoughts. At ganun din, naliligaw, nawawala at nagwawala sa buhay. Bakit? Mayaman, pero mahirap sa kaluluwa. May pera, nasaan? Nasa kasino. May pera, kayang bumili, gumamit ng babae. Pero ano ang karanasan sa puso? Ano ang karanasan ng kaluluwa? There is no peace. Walang kapayapaan. Kaya nga sabi ng Diyos, mas madali para sa kamelyo ang makapasok
sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makakapasok sa langit. Bakit mahihirapan ang mayaman na makapasok sa langit? Kasi baka hindi ang Diyos ang priority ang inuuna. Kasi baka hindi mabitawan ang mga bitbit, ang mga dala, ang mga naipon. Remember this, my dear friends. It is better to enter heaven poor than to enter hell rich. Anong pipiliin niyo? Yung kahit na mahirap ka, makakapasok ka sa langit. Pero yung mayaman ka nga, alam mo naman, diretso ka sa impyerno. We are given a choice. Alam niyo po ba kung ano ang Psalm number 1? Ang unang-unang awit, napakaganda. Sabi po, Blessed is the one who do not walk in the steps of the wicked, but who finds delight in the law of the Lord, who meditates on His law night and day. Ang unang-unang awit, sinulat po yan ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao noon sa mundo, ang pinakamayaman na tao noon sa mundo. Tingnan nyo, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kayamanan, ano yung priority dapat ng tao? Huwag kang sasama, lalakad, kasama ng mga masama. Pero maglakad ka sa likod ng Panginoon, sa daan ng Panginoon. Isipin mo, pagmunihan mo ang mga utos ng Diyos araw at gabi. Bakit? Dahil ang tao na sumusunod sa utos ng Diyos, mababasa niyo po in Psalm 112 that the one who fears the Lord, who finds delight in His command, His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. At ito po ang pinakamaganda. Wealth, riches are in His house, and the righteous endures forever. Pag nakikinig ka sa Diyos at tinutupad mo ang kagustuhan ng Diyos, pag inuuna mo ang Diyos bago ang pera, bago ang kayamanan, bago ang iyong kagustuhan, ang kayamanan mismo ang papasok, lalapit sa iyo. At hindi lang yun, mabubuhay ka forever. Huwag kang mag-alala. Huwag mong iisipin na wala ka ngayon, na mahirap ka, na naghihirap ka. Kasi kung tapat ka sa Diyos, mayaman ka. Remember that. Amen? May lumapit po sa akin, isang mister, nagpapatulong. May dilema siya, may problema silang mag-asawa. Itong asawa niya, nakakilala ng foreigner, DOM. Malapit nang mamatay, mayaman, gusto daw siya. Ngayon, binigyan na siya ng visa, ng ticket, pupunta na siya sa ibang bansa, magpapakasal sila, ibibigay niya lahat ng para sa kanya. Kaya lang, may asawa na. Tinatanong nila mag-asawa, Father, ano ba dapat ang gawin? Sayang din po yun, sabi po ng babae. Kasi 6 months na lang po, mamamatay na itong lalaki. Namatay ako pong magmamana, sino po makikinabang ang aking pamilya. Father, okay lang po ba yun? Sana po, pwede. Bless nyo naman po kami. Sayang naman po yung kayamanan. Yung aking pong mga anak, ang pamilya namin, hindi na maghihirap. Pero bago po ako makasagot, alam nyo, itong lalaki, siya nagsalita. Sabi niya, Father, kung ako ang tatanungin, hindi ako payag. Una, asawa ko na siya eh. Bakit siya mag-aasawa ng iba? Pag umalis siya, paano ko makakasiguro na hindi siya mapofall din dun sa lalaki? Kasi araw-araw niyang kasama, aalagaan niya. Paano ko makakasigurado na mamahalin pa rin niya ako pagkatapos mamatay ng tao? At paano yun? Iiwan niya kami? Masisira yung aming pamilya? Sabi po ng lalaki, Father, okay lang po na mahirap kami. Basta't sama-sama kami, basta't nagmamahalan kami. Namangha po ako, nabilib ako dito sa lalaki. At sabi ko, alam niyo po, hindi na ako kailangan magbigay ng advice sa inyo. Kasi alam niyo na yung sagot eh. Ang kailangan niyo lang ay lakas ng loob na sundin kung ano yung tama. Sabi ko sa sarili ko, maaaring sa tingin nila mahirap sila, pero ang katotohanan, mayaman na mayaman sila. Di po ba? At alam ko, kung mananatili silang tapat sa bawat isa, kung magsusumikap sila na mapabuti ang kanilang buhay, hindi naman sila papabayaan ng Diyos. Di po ba? Sino ang mga natatakot na maghirap? Yan ay ang mga taong walang tiwala sa Diyos.
But if you trust God with all of your heart, with all of your mind, will you be afraid? No. Maghihirap ka ba kung nagtitiwala ka, naniniwala ka sa Diyos? Hindi. Tandaan mo yan, na ang pera, ang kayamanan, nakakabulag. Pero ang pananampalataya, yan ang nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan, yan ang daan ng ating kaligtasan. Huwag ka mag-alala. Kung naghihirap ka man sa mundong ito, sa iyong katapatan, pagpasok mo sa langit, gagawin kang pinakamayaman ng Diyos. Kung kailangan natin ng dasal when everything is not so fine, gayon din naman, kailangan din natin ng dasal when everything is fine. Humingi lang ng dasal, mayroon ng pinagdadaanan. Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay ako, para mas maging okay pa ako? Kung nasa itaas ka, baba ka rin. Ganun ang buhay. You won't be forever fine. You won't be forever okay. Kaya nga ang sabi ng aklat ni Sirach, habang ikaw ay dumadakila, mas lalo kang maging mapagkumbaba. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ng isang taong nagpapakaputi at nagpupumilit, nagtsatsaga lagi araw-araw na manatiling mabuti. Alam natin ang kahalagahan ng pagdarasal, ang kapangyarihan ng pananalangin. Dahil sa mga dasal, may mga nangyayaring mga himala o milagro. May nakababangon o nagbuboom na negosyo. May nakakakuha ng gusto niyang trabaho. May nakapagpapasagot ng sinisinta. Mayroong nakapag-aasawa kahit 40 na. Mayroong nagkakaanak. May nabubuong pamilya. May nagkakasundong dating akala mo hindi na magkakabati talaga. May mga aksidente o kalamidad na lalampasan, etc. Yun ang kapangyarihan ng dasal. At hindi natin may attribute sa tao yan, kundi sa Diyos na nangako sa atin. Halimbawa sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it and it will be given you. Ang sabi rin sa Matthew 18:19, kung tayo magkakasundo sa panalangin dito sa lupa, ibibigay ito ng ating Amang nasa langit. Yun ang pangako ng Diyos, na makapangyarihan ang ating mga pagdarasal. And we have all proven that. Napatunayan natin na yan. Magdarasal ba naman tayo? Hihingi ba naman tayo ng dasal sa iba? Kung hindi natin naramdaman ang kapangyarihan ng dasal, alam nating makapangyarihan yan. Kaya tayo patuloy na nagdarasal at humihingi ng dasal. But you know what? Parang may kulang. Sa tuwing tayo ay nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, may nakakalimutan tayong ipagdasal. Ano yan? Yan ang ating pagninilayan sa pamamagitan ng ating unang pagbasang napakinggan. Dito, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Colosas, pinagdarasal namin kayo. At ano ang dahilan? Ang sabi niya dito ay, nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy namin kayong itinadalangin sa Diyos. I-short din na lang natin, ha? Ang pagnilayan natin ay, ano itong narinig ni St. Paul sa mga taga-Colosas na naging dahilan upang sila ay patuloy nilang ipagdasal o mas lalo pang ipagdasal. Siyempre, babalikan natin yan. Nasa verse 9 na po kasi tayo ng letter of Paul to the Colossians chapter 1. Yung narinig ni St. Paul tungkol sa mga taga-Colosas, nasa versikulo 1 hanggang 8. At ang summary nito, maganda ang pananampalataya ng mga taga-Colosas. Nakaka-inspire sila ng iba, nakapagbibigay ng pag-asa, nakatutulong sa mga iba, etc. In other words, Colossians are doing well. They are good and they are doing good. Kaya ang sabi ni St. Paul, mas lalo namin kayong ipinagdarasal. At ito yung sinasabi kong kulang kapag tayo nagdarasal o humihingi ng dasal. Ano yun? Ito. Kasi madalas, kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng dasal, ito'y kasakadahilan ng meron tayong problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa karamdaman,
We are in a bad situation. Kaya tayo nagdarasal lalo. Kaya tayo mas humihingi ng dasal. And nothing is wrong with that. Tangan nga lamang. Huwag natin kakalimutan. Kung kailangan natin ng dasal when everything is not so fine, gayon din naman, kailangan din natin ng dasal when everything is fine. Kung kailangan natin ng dasal, kapag meron na tayong mga problema at pinagdaraanan at nahirapan na tayo sa buhay, kailangan din natin ng dasal kung komportable ang ating buhay at magandang ating mga ginagawa sa buhay. In fact, baka nga sa mga panahong ito, mas kailangan pa natin ng dasal, mas kailangan pa nating magdasal. Sa mga nagpapabless ng mga religious articles, halimbawa rosaryo, novena booklet, images, o hindi ba, madalas, ang sinasabi ko po sa inyo ng mga nagpapabless, pag nagdarasal kayo, gamit ang mga ito. Alalahanin niyo ako, magdasal niyo ako. Sa mga dumadayo dito, saan pa po kayo galing? Father, ganito pa, Batangas pa, Father. Salamat po. Lagi niyo po ako ipagdasal. Sana naman hindi niyo iniisip na problemado ako, Sana naman hindi kayo katulad ng ibang mga kaibigan ko kapag tinext ko, pray for me. Aba, biglang magte-text, yung iba tatawag, okay ka lang? Minsan sasabihin ko, okay lang. Humingi lang ng dasal, mayroon ng pinagdadaanan. Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay ako? Para mas maging okay pa ako? Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay na yung ginagawa ko? Dahil gusto kong mas maging okay pa yung ginagawa ko? Tandaan natin yun, Kailangan tayo magdasal at humingi rin ng dasal sa iba, hindi lamang kapag when everything is not so fine. Kailangan din natin magdasal at humingi ng dasal even when everything is fine. At bakit? 3 dahilan. Una, hindi tayo laging magiging okay. Darating ang pagkakataon na mamumroblema rin tayo. Darating ang pagkakataon na magigipit din, magkakasakit din, may magtatampo sa atin, may maninira sa atin. Ang buhay ay ganon. Kaya nga, ano yung aparato na yon? Pag gumaganon, buhay ang ibig sabihin nun. Ang buhay hindi lamang ups, may down din. So, kung nasa itaas ka, baba ka rin. Ganon ang buhay. You won't be forever fine. You won't be forever okay. Kaya dapat, habang ikaw ay okay, and you are doing okay, pray. Para lang nun, dumating na yung pagkakataon na hindi ka na maging okay, meron tayong paghuhugutan. Kaya nga, isa ito sa mga kadahilan ng sinasabi ng mga matatanda na sa atin, especially when we are doing fine and when we are fine, maganda yung takbo ng negosyo, okay yung pag-aaral, okay yung karir. Ano ang isa sa mga laging sinasabi ng mga nakatatanda? Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Napaka-makahulugan nun. Hindi lang forever be grounded ang ibig sabihin nun. Pero po pwede na kung ipupush natin forever be grounded, dapat may matibay kang pundasyon. Katulad ng mga building, habang tumataas, lumalalim ang pundasyon. Kaya nga sabi ng aklat ni Sirach, habang ikaw ay dumadakila, mas lalo kang maging mapagkumbaba. At bahagi ng pagpapakumbaba ay ang laging pagdarasal, pagpapasalamat sa Diyos, at pag-establish sa tulong ng Diyos ng isang matibay na pundasyon, isang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Maniwala tayo sa mga nakatatanda sapagkat napagdaanan nila yung phase sa buhay na may blessing, pero biglang, may problems, may suffering. Kaya kapag sinabi nilang, kayong makalilimot sa Diyos, ay para bang sinasabi na rin ng mga matatanda, ang buhay ay hindi laging nasa itaas. Bababa ka rin. Magkakaproblema ka din. Naranasan ko na yan. Kaya nga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. At yun ang sasabihin ko sa iyo, huwag kang makalilimot sa Diyos. Sapagkat pagdating ng unos, yun ang pangahawakan mo, yun ang paghuhugutan mo, ang iyong relasyon sa Diyos. Ikalawa, kung ikaw ay okay, at kung ang lagi mong ginagawa ay okay, mabuting tao, nakaka-inspire ng iba. Ang Diyos ay ganito sa iyo, ay, ang anak ko, nakalulugod. Ang Diablo,
The devil is like a roaring lion looking for someone to devour. At sa lahat ng mga tao, ikaw yun, yung nakapagbibigay sa iba ng tulong, ng direksyon ng buhay, ng inspirasyon. Ikaw na okay, at ikaw na ang ginagawa ay okay. Kasi, tinig ka sa lalamunan niya eh. Puwing ka sa mga mata niya eh. Hadlang ka sa mga balaki niya. Kaya kung tinutukso niya yung mga taong walang silbi, mas ano kanyang tutuksoin kasi meron kang ginagawang mabuti. Meron kaming team sa Diocese ng Malolos. Merong paring Bulakenyo basketball team. Tinalo na natin yung Antipolo. Susunod na kakalabanin natin ngayong Lunes ay Manila. Malakas yun. Meron kaming isang bagong teammates na magaling. Bukod siyempre kay Father Joshua, Bishop Part, at Father Boyong. Okay siya. Religious. Si Father Toto. Alam niyo si Father Toto? Magaling. Sabi ko, huwag mong ubusin yung galing mo, ha? Kailangan ka namin. Pero sabi ko rin sa kanya, nakaw, markado ka na rin. Markado ka na. Naranasan ko yan eh. Joke lang. Markado ka na, Father Toto. Kasi alam nilang magaling ka. Papantayan ka nila. Ganun ang Diablo. Markado ka. Kung okay ka at kung okay ang ginagawa mo, nakaw, markado ka na. Kaya, it is of utmost importance for those who are okay and for those who are doing good works that are okay, to really always pray and be prayed for. Para mas maging sensitibo ka sa mga schemes na binibigay sa'yo ng Diablo para tuksoin ka kasi gusto kanyang sirain. Para hindi ka na makagawa ng kabutihan. Gusto ka nang i-discourage, gusto ka niyang i-stop. At para mas maging sensitive ka na rin din kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay na nagpapalakas sa iyo. Yun. At ipagdasal din natin yung mga taong ganito. Pangatlo, kapag kasi pinagdarasal natin ang isang tao who is okay and who is doing works that are okay, tulad ng ginawa ni St. Paul sa mga taga-Colossians, it basically means that we are appreciating what they are doing. At malaking bagay yun. Malaking bagay na marinig ng mga taga-Colossians. Mula pa kay St. Paul na ipinagdarasal niya sila. Tapos sinabi pa niya ang dahilan at yun ay dahil maganda ang kanilang ginagawa at pinapakita. Malaking bagay para sa akin yung paminsan-minsan na may magsasabi at may magte-text sa akin, Father, pinagdarasal kita. Sana wag kang magkakasakit para patuloy ka pang magamit ni Lord to inspire people. Malaking bagay sa akin yun. Hindi lang dahil may nagdarasal para sa akin, kundi may nakaka-appreciate din pala ng ginagawa ko. Kasi tandaan niyo mga kapatid, while it is okay to be okay and to do things that are okay, it is also difficult to remain that way. Mahirap magpakabuting pare, mas mahirap yung manatiling mabuting pare. Same thing with your spouse. Kung yan ay mabuti na, ay mahirap ding magpakabuting asawa at manatiling mabuting asawa. Mahirap magpakabuting anak at manatiling mabuting anak. Mahirap magpakabuting kapatid at manatiling mabuting kapatid. Mahirap magpakabuting magulang at manatiling mabuting magulang. Manatiling mabuting madre, manatiling mabuting pare, manatiling mabuting kaibigan, manatiling mabuting tao. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Lalo pat, gaya ng sabi ko sa iyo, mas dinodoble ng demonyo ang effort nito laban sa kanya. Lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay umaasa sa kanya, lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay na-inspire sa kanya, lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay natutulungan niya. Target na target siya, markadong markado siya. Kaya hindi mo alam ang pinagdaraanan ng isang taong nagpapakabuti at nagpupumilit, nagtsatsaga lagi araw-araw na manatiling mabuti. Kung yung mga taong alam nating problemado, either kagagawa nila o ng ibang tao ay dapat nating ipagdasal, ipagdasal din natin yung mga taong alam nating okay naman. Nakakangiti, nakakatawa, nakakapag-provide para sa kanyang pamilya, nakaka-inspire ng buhay ng iba. Kasi sila rin ay may mga pinagdaraanan sa buhay. Maganda nga kung sasabihin pa rin natin sila kanila ng tahasan. Sabihin mo sa asawa mong nagpapakabuti, sa anak mong nagpapakabuti, sa kapatid mo, sa magulang mo.
Pinagdarasal kita kasi sa buhay namin, biyaya ka. Sinisigurado ko sa iyo na kung mabuti na yung ginagawa niya, mas pagbubutihin pa niya. At kapag dumating yung mga pagkakataong nahirapan siya, napapagod siya at tinatamad siya o kaya ay pinanghihinaan siya ng loob, na normal naman talaga. Ito yung babalik-balikan niya, na pinagdarasal mo siya at na-appreciate mo yung ginagawa niya. Napakarami po nagtatanong, Father, paano ba magbago ang aking sitwasyon? Paano ba magbago itong taong ang tagal ko nang pinagdarasal? Why not try to pray the rosary? Why not ask Mary to intercede for that person? Meron pong isang kwento napakaganda. Isa daw pong lalaki na meron siyang struggle, nahihirapan siya sa pornografiya. Palagi siyang nanunood ng mga malalaswang palabas, palagi siyang tumitingin ng mga bastos na larawan. Talagang hirap na hirap po siya dahil po dito sa addiction sa pornografiya. At lumapit po siya sa isang pare. Tinatanong, Father, gusto ko nang lumaya dito sa aking pagkakasala. Ano po yung gagawin ko kasi pag gusto ko nang magbago, ilang araw lang, babalik na naman ako dito sa aking addiction. At sabi po nung pare, magrosaryo ka. At ganito ang gawin mo. Kung ilang beses kang nanood ng malaswang palabas, yun din dapat yung bilang ng iyong pagrorosaryo. Kung gaano ka kadalas manood, dapat tapatan mo yun sa iyong pagdarasal ng rosaryo. Sabi po nitong lalaki, siguro po hanggang kamatayan hindi pa po ako tapos, sabi niya. Mukhang marami po siyang beses, no? Na nanonood at tumitingin sa mga malalaswang palabas. Pero sinubukan po niya.
Araw-araw, hindi lang po isang beses, 2, 3 beses, sinusubukan niya, nagro-rosaryo. And just like a miracle, after some years, ito pong lalaking ito, na pagmalaki niya, namalaya na siya dun sa addiction. Hindi na siya tumitingin sa mga malalaswang pelikula o mga palabas o larawan. Bakit? Kasi binago siya nung kanyang debosyon sa ating mahal na ina, binago siya ng kanyang pagdarasal. Alam po natin na may kapangyarihan ang pagdarasal. At ang isang lakas ng pagdarasal ay tinutulungan ang ating mga kaluluwa. Hindi lang maging mabuti, maging banal. Prayer helps us to become closer to God. Amen? And when you are close to God, remember this. You will love what God loves and you will hate what God hates. Pag malapit ka sa Diyos, magiging kamukha mo ang ugali ng Diyos. Mamahalin mo kung ano ang mahal ng Diyos, kamumuhian mo at iiwasan mo ang ayaw at kinamumuhian ng Diyos. Remember also, my dear friends, that saints are not born, they are made. Hindi po isinisilang ang mga banal dahil alam natin tayo nung sinilang tayo. We have original sin. Nakabalot tayo sa kasamaan na mana natin kay Adan at kay Eva. Pero hindi naman ibig sabihin na tayo sinilang at nag-umpisa na masama, na tayo din ay matatapos at mamamatay na masama. Kaya naman, nag-alay ang ating Panginoon ng kanyang sarili sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero ang tanong, ano ang ginagawa natin dito sa grasya na tinanggap natin sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo? What are you doing with the grace that we have received from God? Do not waste it. Allow this grace to transform your heart. Allow God's love to clean your heart. Naway sa ating malalim na pananampalataya sa Diyos at debosyon sa mahal na ina, ito ang maging daan ng ating kaligtasan at kabanalan ng ating mga kaluluwa.